Dahil, una, halimbawa, imbis na makatulong, nagiging sagabal pa. Nakakasama pa. Ikalawa, ang gawang magaling na nagbuhat sa paghambog o pagpipita sa sarili na hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. So dito, pumapaloob ang paghangad na makasarili. Dahil nakalagay dito ang pagpipita sa sarili, parang pagbubuhat ng sariling bangko. Pagmamagaling. Hayaan mo ibang tao ang pumuri sa'yo. Magaling ka talaga. Next, number 3. Ikatatlo, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang susukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran. So dito ang pagiging makatwiran sa bawat iniisip, sinasabi at ginagawa. Dapat siguro lahat ng tao maging patas sa lahat ng bagay. Ikaapat, may timan o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay, mangyayari ang isang hihigitan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahigitan sa pagkatao. So, advantage nito, maaring mahigitan ka sa yaman o sa talino, pero sa pagkatao, may kanya-kanyang pantay-pantay. Ang higit na mahalaga ay ang pagkatao mo at hindi ang panlabas na Anyuan. Ibig sabihin, mayamang lalaki, lalaki o babae, matanda o bata, basta ikaw ay naging tao, ang karapatan mo sa mundo ay Tao pa rin. pantay-pantay. Tao pa rin. Uy! Dili kalima, sa taong may hiya, salitay, Bawat salita. ang may mataas na kalooban, inuuna ang dangal o puri kaysa pagpipita sa sarili. Ang may hamak ng kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili kaysa sa puri. Pagpipita. Pagligtas sa sarili. Oo nga. Yung karangalan. And then sa paglilingkod sa sarili. Ulul. Yan. Paglabas ng pinto, magdadaba. Siguro dito pumapaloob yung kung anong unahin mo, dangal o puri. So parang Dangal o puri. Ash. Respeto. Pareho yung kategorya ng dangal. puri o sarili. O kaligtasan ng Sarili. mo. Okay, sabi nga, iligtan mo muna ang puri mo. Kasi kahit patay ka, may maalalang maganda sa'yo. Kesa naman, ligtas mo ang sarili mo, buhay ka nga, Wala kang dangal. pero wala ka namang kwenta at hindi kinahalagahan ng ibang tao dahil alam ng ibang tao na ikaw ay nabubuhay ng walang saysay dahil puro kasamaan lang ang ginagawa mo. Ika-anim, sa taong mahiya, salita'y panunumpa.